Okay. Mga ilang araw na po ay madalas kong mabanggit do sa aming programang Usapang Batas ang pag-create ng Presidential Task Force against Graft and Corruption or Commission against Corruption sa ilalim ng tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas. Dahil upang mabigyan ng focus itong pagsuweto, pagpigil at paghuli sa mga corrupt public officials under the executive branch of the government at lahat ng kutsabahan sa mga kontratistang mga magnanakaw na yan. So siguro panahon na ang presidente ay mag-create ng isang posisyon o isang opisina sa ilalim ng kanyang tanggapan na kung saan itatalaga niya or ide-designate niya ang mga taong mataas ang respeto ng taong bayan at merong kredibilidad at integridad at determinadong makatulong sa ating pamahalaan upang matigil na tong mga pagnanakaw, korupsyon, panloloko sa taong bayan. So, itong task force na to ay dapat may direktang control dito. Definitely, ang Pangulo. At ginawa ito gagawin ito upang bigyan tugon ang mga problema natin sa korupsyon at panloloko ng mga private contractor sa ating pamahalaan, lalong-lalo na sa ating taong bayan. So, itong task force na to ay magbibigay daan para mas malinaw, sa mas malinaw na mga linya ng pananagutan. So, dahil yung task force na yan, nasa ilalim ng tanggapan ng Pangulo, syempre ay malakas ang impluensya niya, na talagang ma-implement ng mas epektibo at episyente ang pakay, ang mga objective na nasabing task force. So, although merong ilang constitutional and legal challenges dito dahil lang minumungkahi ng mga nakakarami kung sakasakali magkakaroon ng ganitong klaseng task force or commission, ay pamunuan sana to ng ating 4-star general na si Nicolas Torre na dating naging PNP chief. Sapagkat nakita natin na talaga namang bukod sa pagiging matapang, mahusay, determinado, incorruptible, itong tao na to ay siya ang sa akin personal, siya ang aking gustong mamuno dito. Kung sakasakaling magkakatotoo itong aking pangarap na magkaroon ng isang presidential task force o isang komisyon that will handle the fight against corruption. Okay? So ang saklaw nitong commission or task force na to ay limitado siyempre sa executive branch. At hindi natin pwedeng pakialaman yung legislative at yung judiciary sapagkat yan ay paglabag sa separation of powers, principle of separation of powers. So limitado ang saklaw dito. So ang magiging focus nito ay sa executive branch lang. Sa executive branch lang baka matambakan ng trabaho ang mga magiging mga opisyalis na itatalaga ng Pangulo dito dahil napakalawak ng problema sa korupsyon. Okay, so kaya lamang maraming ang challenges dito. Isa na rito yung siyempre mapupulaan, baka ito ay ginawa na may kulay politika at unahin yung mga kalaban sa politika. So, palagay ko naman hindi sapagkat ito ay limitado lamang sa executive branch of the government at halos lahat ng mga nakaupo dyan ay majority ay mga appointees ng ating kasalukuyang Pangulo. So, hindi kasama yung legislative at judiciary. Lahat lang ng bureaus, agencies sa ilalim ng executive branch ang masasaklawan itong kung sakasakaling mabubuong task force at magkakaroon nga ng mga investigation dito upang malaman kung sino talaga yung hindi tapat sa ating bayan. So dito, ang naiisip ko kung sakasakali ay ang commission or task force ay isang special body under the office of the President, reporting directly to the office of the President, na kung saan ang mga kumakatawan nito ay pwedeng yung commissioner, isang commissioner ng COA at ang ombudsman ay pwedeng isama dito, at pwede ring isama ang ilang mga nagmamalasakit na miyembro ng civil society at para magkaroon ng check and balances doon sa kapangyarihan ng gobyerno at upang malaman din na kung ano yung iniisip ng mga civil society group ay GO, tapos nakasama nila ang ombudsman, ang Commission on Audit, and possibly yung Philippine National Police dapat makasama dito because the Philippine National Police will be represented by someone who is enjoying
the respect of the people at talaga namang may integridad. So walang iba kundi si General Nicolas Torre pwedeng mapagkatiwalaan na mamuno dito sa task force na to. So yung paghirang niya dito, no, bilang pinuno ng task force na to ay maglalagay kay General Torre ng isang aktibong papel, no, para tutulin itong mga nagsasamantala sa kaban ng taong bayan at lumalabag sa ating mga umiiral na batas at ginagawang tolongges ang ating bayan dahil niloloko tayo, no? Kumuha ng pondo pagkatapos hindi naman ipinatutupad itong mga flood control projects na to at lalong-lalo na yung mga kakutsabang politiko, mga kakutsabang public servants, no? Both the presidential appointees and the career officials, yung mga district engineers na yan. So, ngayon, syempre, in creation nito, may magtataas ng mga katanungan tungkol sa separation of powers kasi nababanggit natin, Ombudsman, Commission on Audit, Philippine National Police, Civil Society. So, sasabihin ng iba dyan, may potensyal na paglabag sa ating saligang batas na bakit pinaghalo-halo mo yung miyembro coming from independent constitutional bodies, no? Sa Philippine National Police at doon sa Commission on Audit. So, maganda rin na pagsama-samahin to, although may legal challenges dito, di ba? Kasi because of the separation of powers. Pero palagi doon naman mayroong legal na paraan upang maiwasan ang posibleng paglabag sa batas kung may inclusion of members dito sa task force na to na kasama yung mga independent constitutional bodies. Pero the good thing about this is that magkakaroon ng check and balance sa kapangyarihan dito. Ang kanilang pagsali sa isang executive task force ay maaaring kompromiso sa kanilang independence, sabi ng iba. Okay? So, let us say, ano yung mga argumento para sa pagsama-sama ng different representatives coming from different legal bodies, including the constitutional bodies. Yung pagsama-sama ng mga miyembro mula sa mga katawang ito na binabanggit ko ay mapapadali, no? Sa mas mahusay na koordinasyon at pagbabahagi ng impormasyon sa paglaban sa korupsyon. Ando doon yung expertise kasi katulad ng Ombudsman at ng COA. No, may mga espesyal na kaalaman yan at kadalubhasaan sa pagsisiyasat at pag-audit ng mga aktibidad ng gobyerno na maaaring mapahusay ang pagiging epektibo ng presidential task force. Kaya lamang yung commission ng audit ay iwasan nyo yung commission muna bago audit. Wala commission, wala audit. Okay, so joke lang yan. No? Okay, dapat kasama sila dyan sa presidential task force na yan. So may mga safeguard din dito. So, para mabawasan yung potensyal na paglabag sa separation of powers, maaaring ipatupad ang ilang safeguards. So, dapat malinaw yung papel ng bawat miyembro ng task force na to. So, dapat malinaw na tukuyin ng mandato ng task force ang mga papel at responsibilidad ng bawat miyembro na tinitiyak na ang mga kinatawan ng Ombudsman, ng COA at iba pang mga ahensya ng gobyerno ay hindi lalampas sa kanilang otoridad sa konstitusyon. Okay? So, malinaw yan, ha? O, dapat kapag gumawa ng task force, hindi dapat malalabag ang ating saligang batas. Total limitado naman ng saklaw niya, no? Ang task force ay dapat na limitado sa pagsisiyasat ng korupsyon sa loob ng sangay ng ehekutibo na iniiwasan ang anumang panghihimasok sa function ng sangay ng lehislatura at judikatura. At siyempre, hindi mawawala yung transparency dapat. Okay? Yung operation dapat ng task force ay dapat na transparent, na may regular na pag-uulat sa publiko at sa iba pang mga sangay ng pamahalaan upang matiyak ang pananagutan ng bawat public servant. Ngayon, discuss natin yung mga potential na legal challenges, no, sa paglikha ng Presidential Task Force Against Corruption. Ang niisip mo nga dito, ako yung Presidential Task Force on Public Integrity. So, andun yung tema talaga na dapat mapanatili ang integridad, no, sa public service and then fight the corruption.
Alam niyo po itong paglikha ng task force laban sa korupsyon. Bagamat mukhang diretso ay maaaring makatagpo po ng ilang legal na hamon. Ang mga hamong ito ay maaaring magmula sa issue ng jurisdiction, kapangyarihan at mga potensyal na salungatan sa mga umiiral na batas at karapatang konstitusyonal. Ang pangunahing hamon ay kinabibilangan ng pagtukoy sa jurisdiction ng task force. So dapat malinaw na tukuyin ng nagpapaganang batas o ng gagawing executive order kung anong uring mga kaso ng korupsyon ang maaaring imbestigahan ng task force at kung mayroon itong otoridad na ituloy ang mga kaso sa iba't ibang antas o sektor ng pamahalaan. Pero sa aking opinion, fokusan yung mga high-profile cases, no? Like for instance, those covered by the plunder law, yung 50 million pataas. Yung maliliit, ipaubaya na yan doon sa mga ibang ahensya na may kapangyarihan mag-imbestiga at mag-prosecute ng cases about the violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang fokusan lang dito yung mga plunder covered cases, no? So, kailangan ng task force ng sapat na kapangyarihan upang mangalap ng ebidensya. Kabilang yung kakayahang magsupwena ng mga dokumento, makapag-interview ng mga witnesses, no? At magsagawa ng pagsubaybay. Ganun pa man, ang mga kapangyarihang ito ay dapat balansehin laban sa mga karapatang konstitusyonal, sa privacy, at sa nararapat na proseso. Ang task force ay maaring mahina sa paghihimasok sa politika, lalo na kung iniimbestiga nila ay mga high-profile na individual o mga kasong sensitibo sa politika. Ang pagprotekta sa kalayaan ng task force ay mahalaga upang mapanatili ang tiwala ng ating publiko. Okay? So, dapat proteksyonan din yung mga karapatan ng mga individual na inakusahan ng korupsyon sa buong proseso ng pagsisiyasat, no, at pag-uusig. Kabilang dito yung karapatan sa legal na representasyon, ang karapatan sa isang patas na paglilitis at proteksyon laban sa self-incrimination. So, lahat ng yan ay dapat sundin, no? At lahat yan ay kinakailangan nasa loob ng pagbuo ng isang Presidential Task Force on Public Integrity or Commission against graft and corruption in the country. So, sa huli, ang paglikha po ng task force laban sa korupsyon ay isang kritikal na habang upang itaguyod ang integridad at pananagutan sa gobyerno. Ganun pa man, dapat itong gawin ng may pag-iingat na tinitiyak na ang lahat ng mga aksyon ay naaayon sa ating saligang batas. Ang tunay na tagumpay ay nakasalalay sa pagpapanatili ng balanse sa pagitan ng epektibong paglaban sa korupsyon at pagprotekta sa mga karapatan at kalayaan ng lahat. Tandaan po natin na ang laban kontra sa korupsyon ay laban ng bawat Pilipino. Sa sama-samang pagkilos, kaya nating abutin ang isang lipunang malinis, tapat, at may tunay na pagunlad sa ilalim ng bagong Pilipinas. Come again, sir.